Naniniwala ka ba na kapag biglang tumagsa ang mga napakaraming isda sa dalampasigan katulad nito, ay parang merong paparating na isang delubyo? So panoorin natin ang nangyaring ito doon sa Sarangani Province na kung saan biglang dumagsa ang mga fish. Ayan o, yung mga fish, kaya panoorin natin. Paano sila biglang dumagsa sa isang beach resort? Ayan o. So mapapansin nyo talaga na parang kakaiba yung pangyayari, no? Kasi parang biglang umulan ng fish. Ayan, so nangyari yan sa may bandang Sarangani Province, and nagtataka sila kung bakit biglang dumagsa ang mga fish doon. So, ayun, nasa beach din ako ngayon, kaya lang walang isda. Pero dito sa video, kung mapapanood nyo, ang daming fish, and alam mo yun, hindi pa kasya ang ilang sako kapag ilalagay mo lahat yung mga fish dyan. Ayan. Kaya marami ang naniniwala na kapag biglang dumagsa talaga ang mga fish, ay isa itong posibleng signos na may nangyari or mangyayari pa lang na isang delubyo or yung tinatawag natin na disaster, no? So, one example is yung earthquake. Kasi nga, di ba, may mga animals na nakakaramdam ng mga earthquake rather than as humans. Hindi ko alam kung naririnig niyo yung boses ko, pero malakas din kasi yung hangin dito. Pero sa video na to, walang tigil yung pagkukuha nila ng fish, no? Pero yung iba, namamangha kung paano yan nangyari. Sa mga nagtatanong kung nasaan ako ngayon, bali andito ako sa may somewhere here in Bawang, La Union. Ayan. So sunset ngayon, and I hope naririnig niyo yung boses ko. So kung nagugustuhan niyo itong video ko, ayan, follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Bali mamaya, sa swimming pool naman tayo magre-react regarding sa pagdagsa ng isdang ito doon sa Sarangani. Nagkaroon ng magnitude 7.1 earthquake doon din sa Sarangani, malapit sa Balot Island. So, parang undersea earthquake yung epicenter. So, napakalakas ng 7.1 na earthquake na yan. Tapos may mga aftershocks pa. Siguro, pwede natin talagang i-connect yung unusual behavior ng mga isdang to na lumapit sa isang beach resort doon sa Sarangani Province, no? Na napakadami, as in, kahit na ilang sako pa ang gagamitin mo, sobrang dami pa rin ng fish. And marami ang naniniwala na posibleng konektado yung behavior ng fish na to sa mga nangyaring delubyo, no? Katulad ng earthquake doon sa Mindanao. So, sabi nila, may kakaibang pakiramdam talaga ang mga animals na hindi nararamdaman ng mga human beings. After a few hours, dinowngrade po ng PHIVOLCS yung magnitude na lindol, no? From 7.1 naging 6.7. Pero malakas pa rin yung lindol na yan kasi kayang-kaya talagang pabagsakin ang mga bahay o kaya siraan ang mga structures. Kaya may mga kasunod pang aftershocks yan. Kaya if ever man na nagkaroon na ng damage sa initial na quake, maaari na madadagdagan pa ito kapag malalakas yung mga sumusunod na aftershocks. Kaya kapag malapit kayo sa area na yan, syempre siguradong super ingat kayo kapag alam nyo ng medyo nagkaroon ng damage yung structure. Mas maganda na lumayo na lang kayo kaysa mapahamak pa kayo. At sabi din nila, medyo delikado daw na pumunta ka sa mas malalim na part ng beach kapag dagsaan yung mga isdang katulad nito, no? Kasi maaaring may humahabol sa kanilang mga malalaking isda such as sharks. Kaya ayan, nililigtas nila yung sarili nila at lumalapit sila sa beach para hindi sila abutan ng mga sharks. So, yung advice is iwasan yung pumunta sa mga malalalim na lugar para hindi kayo mapahamak.
Pati sa Japan, no, siguro moments before nangyari yung napakalakas na earthquake na magnitude 7 din ata doon sa Japan, sa western portion, nagkaroon din ng unusual behavior ng crow. Yung mga birds, kasama na yung mga ibang species of birds, no, na mukhang meron silang gustong takasan. And yun nga, parang unan na nilang naramdaman yung earthquake before mga humans, no? So, dito natin talaga pwedeng i-connect na there is something about the behavior of animals na indicating a warning sign kapag meron talagang papalapit na delubyo. So, nakita nyo naman, grabe yung damage na nangyari doon sa Japan, no? After that earthquake struck. So, marami talaga ang nasawi. Tapos, marami pa rin ang missing and ongoing pa rin yung retrieval operation or rescue missions na ginagawa ng gobyerno ng Japan lalo na sa mga nasalanta doon sa earthquake, no? Kaya, nakakalungkot, no? Kapag may makakita kang mga delubyong ganito kasi sobrang nakakatakot and sobrang dami ng mga structures na nasira. Hindi lang sa Japan, kundi other parts of the world, including the Philippines. Kasi kasali tayo sa Ring of Fire kung saan ang daming fault lines, ang daming volcanoes dito sa atin. Kaya importante na makilahok tayo sa mga earthquake drill para malaman natin kung ano yung mga basic na gagawin natin kapag nangyari ang earthquake. One example, yung duck, cover, and hold, no? Lalo na kapag nasa loob ka ng structure para hindi ka mabagsakan ng mga falling debris, yung mga ganon. So, magkakaroon ka ng idea paano ka magiging safe or paano mo ililigtas yung sarili mo kapag nangyari ang earthquake. Kaya importante talaga na you have a knowledge or idea para maiwasan or ma-lesser yung probability na mapahamak ka in case of earthquake. And syempre, ligtas talaga ang may alam. So kapag nagre-research ka online about earthquakes, kung saan yung mga areas na laging tinatamaan ng mga lindol, mga earthquakes, so at least meron kang konting idea. And syempre, sa pagre-research mo online or sa pagbabasa mo sa mga articles, magkakaroon ka ng additional knowledge on how to prepare, no? One example is, dapat meron kang medical kit, safety kit, yung mga ganon. Yung kit na yon is yung first aid kit, yung extra battery, tapos dapat yung mga external batteries mo rin. Tapos, syempre may mga radio communicator ka kung sakaling hindi gumagana yung phone mo o kaya yung TV para makakalap ka ng information. Tapos mga flashlight, mga ganon, para at least kapag biglang napasama yung structures kung nasaan ka man na medyo nagkaroon ng damage, at least alam mo kung saan mo kukunin yung mga first aid kits mo or yung mga emergency kits kapag nagkaroon ng earthquake. Kaya nga maniwala na kayo sa mga kasabihan na ligtas ang may alam. And wag laging nagdededma, lalong-lalo na kapag medyo seryoso yung usapan, such as saving yourself kapag may mga earthquake na scenario. Kasi oras na nandun ka na sa scenario mismo, magpapanik ka talaga kapag hindi ka aware kung ano yung mga dapat mong gawin para iligtas yung sarili mo or kung paano ka pupunta sa mas safer na lugar kapag may mga earthquakes. Kaya it's important to be aware and to be sensitive sa mga warnings about sa earthquake drill. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa video, kahit short video lang, ayan, especially about saving yourself from earthquake. And syempre yung mga connections ng animal behaviors kapag may mga delubyong paparating. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.